beloved Boss Mike Cervera. Ang Pangulong Bongbong Marcos, nagbigay na ng garantiya na ang serbisyo ng PhilHealth ay tuloy-tuloy at hindi maapektuhan sa nangyayaring issue. So mga kababayan, huwag na natin patagalin. Eto na, pasok! Napakasimple lang ang garanti. Wait. Eto na, ayan na. Mga kababayan, Puta, itong mga basher natin, mga kababayan, ito kasing si Architect Itong mga basher, hindi ko na alam kung ano itatawag sa atin. Litong-lit ko na sila. Hindi na nila ako mabasa. Kung ano ba talaga papel ko rito? Di ba? Tatawagin nila akong bayaran. Tapos ngayon, tatawagan nila akong bagman. Tatawagin nila ako ng kung ano-ano. Puta, hindi na. Sobrang sikat ko na. Iba talaga. Buti na lang yung mga walang kwenta yan. Minsan gusto ko naman yung mga mas matindi Gusto ko yung mas matindi, kaya nga ang hinahamon ko si Banat Bay Di ba? Edwin Tan, kanina pa kita binabate. So hayaan nyo na yan, yung mga papansin, hayaan nyo na. Mga bobo yan, maniwala kayo. Hindi nila ako alam nyo mahirap akong basahin. Maniwala kayo, hindi nila mababasa to. Kung ano meron dito, hindi nyo mababasa hanggat hindi nyo ako nakakasama ng personal. Di ba? Di ba, Ai Chang? Samahin nyo muna ako ng personal. Dahil hindi nyo talaga ako malalaman kung ano meron sa akin. Walang yatong mga basher na to kung ano-ano nalang sinasabi. Ang hihina ng mga ulo nyo. Mahina. Sige, tuloy. Tulpo, palitan mo yung bata mo. Maniwala ka sa akin, di makakatulong sa'yo. Bobo Bobo. Sige, tuloy. Eto na. Asok. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Huwag ka maingay dyan, Arnold Lopez. Ito, pakinggan mo, sabi ni Pangulo. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Maliwanag, mga kababayan. Napakaliwanag pa sa ulo kanina ni Bato at saka ni Vic Rodriguez. Maliwanag yan, mga kababayan. Hindi tulad ng mga pinapakalat ng mga ilan. Nakakala mo mga asong ulol na guwawala sa lansangan. Di ba, Arnold? Putik na yan. Napakasimple lang yan. Mapanatag kayo dahil ang Pangulo, hindi yan loko-loko tulad ni Sara nyo. Di ba, mga kababayan? Maliwanag ang isipan yan. Alam niya yung mga ginagawa niyan Ay bakit kanyo, mga kababayan? Pilomena Carlos. Nako. Ano yun? Umuulan ba, baby? Eto na, mga kababayan. Hindi naman loko-loko yan. Hindi mahina ulo niyan. Dahil kung mahina ulo niyan, matagal nang wala yan sa Malacanang. Di ba, Black King? Eto na. Utot mo blue. Eto na. Bakit? Mr. President, pakiulit tuloy. Eto na. Inabod, makinig kayo. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ayan, mga kababayan, yan yung garantiya ng Pangulo. Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth dahil mananagot sila kay Pangulo. Tandaan nyo yan, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan, eto, yung mga nagwawala sa lansangan, mga papansin lang yan, mga mahihina ulo.
Sila ang totoong gumagamit sa mga tao. Itong mga nag-rally na yan, yung nagpapakita dyan at sumisigaw, kunyari, concern sa inyo, mga kababayan, maniwala kayo. Sa tanang buhay ko, wala pa ni isa na mga ganyang klase ng mga pagsasagawa ng rally. Ang tumamat naging para sa bayan na to. Tandaan nyo, lahat yan ay pansariling interes nila. Lahat yan ay paninira sa gobyerno para naman magalit kayo at magkuha yung atensyon ninyo at kayo ay pumanig sa paniniwala nila. Yung paniniwalang taliwas, mga kababayan, panlilin lang yan, maniwala kayo. Sabi pa nung isang bobo, ginagamit yung pondo ng PhilHealth nilagay sa mga kongresista para itulong, ibigay sa mga tao. Ano daw yan? Tawag. Vote buying daw, mga kababayan. Bobo talaga. Ang gusto yata nila, wag nang gumawa ng proyekto yung mga congressman. Diba mga kababayan, napakaliwanag naman. Pag walang ginawa ang congressman, walang ginagawang proyekto. Pag gumawa ng proyekto, pisting yawa. Sasabihin, yun daw paraan ng vote buying. Saan lalagay itong mga congressman natin? Putang ina naman! Walang pagkakalagyan! Kahit si Pangulo. Anong gusto nyo? Pag walang ginawa, sabihin nyo walang ginagawa, tamad. Sadot, kunayo. Pagka napakaraming proyekto, ano sabi nyo? Yan kasi, vote buying yan. Bobo! Anak ng tinapa na yan. Wag ko na ipakita yung pagmumukha nun. Alam nyo, tatakbo daw na ano yun na party list. Kaya wag kayong magpalinlang, mga kababayan. Ito na lang, si Pangulong Bongbong na lang. Ito na. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin Insurance claim. Para kasing insurance yan Insurance talaga yan Na magki-claim tayo, mga kababayan. Di ba? Magki-claim tayo. Di ba? Just Ruela. Ganun yun. I-claim natin yung nagbabayad tayo ng natin ng contribution natin. Yun. I-claim natin dahil nagkasakit tayo. Hindi ho mababawasan yon. Tuloy-tuloy po yun. Ibig sabihin, mga kababayan, walang mababago. Ang nababago lang, yung reaksyon ng mga bobo. Nagets nyo, mga kababayan? Yung reaksyon lang ng mga bobo ang nababago rito. Kaya mag-iingat kayo sa mga panlilinlang ng mga anti-Marcos. Dahil yung mga anti-Marcos, mga kababayan, walang nakikita na mabuti para kay Pangulo. Lahat masama ang tingin nila. Samantalang tayo, mga kababayan, mayroon mang pagkukulang ang Pangulo, hindi siya perpekto. Kaya kaya nating unawain. Lahat tayong mga Pilipino, tao lang sa mundo. Maging si Presidente, tao lang din yan. Walang perpekto rito. Ang kailangan lang natin kung ano yung pagkukulang ni Pangulo, kung marunong pala kayo, di sana kayo na lang pumuno. Ganun yun Walang pagkakaiba yan sa relasyon. Relasyon ng magjowa. Example na lang si Arnold Lopez, halimbawa lang, at saka si Ai Chang. Diba? Kapag may pagkukulang, ang babae, ang lalaki ang pupuno. At kung may pagkukulang naman ang lalaki, ang babae ang pupuno. Kaya nga tandaan ninyo to, aral. Ang kandila, pagka kinakasal, mga kababayan, nandyan. Isa sa lalaki, isa sa babae, sisindihan. Yan ay hindi lang basta kandila. Yan po ay sumasagisag. Sumasagisag sa inyo mismo na mag-aasawa. Yung kandila mo, yan yung buhay mo, at yung kandila ng iyong kabiyak ay buhay mo. Ngayon, pag sinindihan nyo yan, ang kandila nauupos yan. Minsan hindi natin maiiwasan dumarating ang hindi inaasahan. Na biglang lumakas ang hangin, namatay ang iyong sindi. Nandito ang iyong kabiyak na may sindi para lumapit at sisindihan ka ulit para magkaroon ka uli ng liwanag at mabuhay muli
ang iyong sinde. Ganun din naman sa kabila. Ganun yun, tulungan yan para lagi kayong sabay. Ngayon mga kababayan, 'di ba? Ang nangyayari lang kaya natutungo sa hiwalayan nung makita ng walang apo yung isa, hindi na mainit sa iyo, iniwan na at naghanap na ng iba. Nagsarili na. Kaya yung dalawang kandila na sumasagisag sa mag-asawa, sabay yan matutunaw hanggang kamatayan. Gets nyo? Sana'y may natutunan kayong aral. Kaya sa mga mag-asawa, dapat hindi naghihiwalay yan. Kung ano man ang problema, pinag-uusapan yan. Simpleng bagay, huwag niyong palalakihin. Dapat yan, kapag ka may tampuhan, sa kwarto ang hantungan. Di ba? Mga kababayan, ganon. Di ba? Putik na yan eh. Ang nangyayari kasi, pagka konting tampuhan eh, yaya na, ayoko na, hiwalayan na tayo. Ganon eh. Wag ganon mga kababayan. Tignan nyo si Sara, nakipaghiwalay kay Pangulo. Vice Presidente, Presidente, humiwalay si Gaga. Ano nangyari? Pero ito, iba naman yung magkarelasyon. Pag may tampuhan, tandaan nyo, sa kwarto ang hantungan. Ewan ko na lang kung matuloy pa ang hiwalayan. Eto na mga kababayan. At tayo mga kababayan, masayahin lang tao. Itong mga bagay-bagay, huwag masyadong seryoso. Tandaan nyo, kapag seryoso kayo masyado, tatanda kayo. Matuto kayong bumalanse sa bagay-bagay. Sa pang-araw-araw na ginagawa natin mga kababayan, matuto tayong bumalanse kung ano lang yung dapat seryosohin, kung ano naman yung dapat na ginagawa natin na dapat gawin nating positibo. Maraming negatibo pang araw-araw na na kinakaharap natin sa araw-araw. Maraming negatibo. Pero nasa sa inyo na yan kung paano nyo gagawin. Convert to positive. Ganon mga kababayan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa ng negatibo na nangyari sa inyo. Nawalan kayo ng wallet, laman 10,000. Mga kababayan, kapag iniisip nyo, may stress kayo, madidepress kayo. Apektado yung buhay nyo, kalusugan nyo. Pero kung gagawin nyong positibo, isipin nyo ganito, maaaring hindi para talaga sa akin yon. Maaaring mayroon talagang nangangailangan at para sa kanya talaga yon. Pag ganon yung pananaw nyo sa buhay ninyo, ang blessing bukas, doble yung kapalit ng 10,000 nyo. Sample na lang, nakita nyo naman nung nakaraan, itong channel na to, alam ni Munting Tinig yan. Pinanawagan, wag na daw kayong mag-subscribe at wag kayong manood. Kita nyo yung nadagdag. Diba? Ang nadagdag dito, doble na sa mga subscriber nung nanawagan. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kababayan. Kaya mga kababayan, ang pagtatanim ng sama ng loob ay hindi makakabuti kailanman. Hindi na natin kailangan bumasa ng bersikulo at kapitulo para ipaunawa ko sa inyo kung ano ang ibig kong ipahatid sa inyo. Di ba mga kababayan? Common sense lang yan. Lahat ng bagay dito sa mundo, common sense lang yan. Pipiliin nyo na lang kung ano ang mabuti at kung ano yung mapapasama kayo. Dalawa lang yan. Mapapabuti, mapapasama. So piliin natin yung laging mapapabuti tayo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba mga kababayan? Kaya tama yung ginagawa ni Pangulo na mananahimik na lang kasi yun yung makakabuti. Tandaan nyo, ang pagiging tahimik, minsan, madalas, ay hindi yun kahulugan ng karuwagan. Tandaan nyo yan. Ang pananahimik
ay hindi yaan ay kahulugan ng karuwagan. Madalas yung mga taong tahimik ang hindi nila malaman kung ano ang laman ng isipan. Di po ba? Kaya nga yung mga basher namin nila Munting Tinig, hindi nga nila alam kung ano yung laman ng aming isip. Kaya litong-lito na sila kung anong ibibintang at ipupukol na putik. Di po ba? Kita nyo kung ano-ano na lang. Bata ni Rodriguez, ha? O Bayaran, o kung ano-ano pa. Tapos ngayon, Bagman. Bagman na putik na yan! Naging Bagman na ako! Hindi nga ako inimbitahan sa Malacanang. Ano magiging Bagman? Di po ba? Hindi nga ako inimbitahan sa Malacanang tapos Bagman. Ay, ako. Anyway, mga kababayan, eto na. Eto na si Pangulo. Oo, gusto ko lang talaga nga etong si Pangulo, mga kababayan, katabi ng mukha ko. Para nang sa ganun, mahawa naman ako sa kagwapuhan nito. Ha? Kaya tandaan nyo mga kababayan, dumikit kayo. Saan? Sa mga gwapo. Para kahit papano, no, gwapo na rin tingin sa inyo. So, ito na, mga kababayan. Oo. Tuloy na nga natin to. Ano ba, Mr. President? Panoorin nyo na nga to. Oh, ito na. Ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everyone. Nyo, mga kababayan, dapat pala matuwa tayo. Bakit, mga kababayan? Lalo palang palalakasin ng PhilHealth. Kita nyo? Kailan yan, Mr. President, pag wala na yung mga tauhan ni Digong doon? Oo, wag mo nang patagalin. Tanggalin mo na. Oo. Winawalang yan nila yung pondo ng PhilHealth. O, yan ha, maliwanag ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, wag po tayong tumigil sa pagsuporta ni Pangulo. Ako, naniniwala ako, hanggang si Pangulo nandiyan dyan, nasa tuwid na daan. Oo. Oo, nasa tuwid na daan tayo, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.